guys, welcome in this channel. This reading is for collective. So energy of collectives around this time. Collectives, hindi lang collective, kundi collectives. Para maramihan tayo guys. Ten of Swords in reverse. Malungkot ka lang ngayon eh. Uncontented ka sa buhay mo kasi meron kayo inaantay na offer na hindi mo pa na-receive. Wala pang offer. No? Yun yung inaantay mo. There are available dyan but you're not happy. May mga offer dyan o may mga nagmamahal naman sa'yo. Kung di man offer, there are people na available naman dyan or na gusto kang makasama o malaga ka sa kanila or gusto ka nilang maging karelasyon pero ayaw mo, no? Yung gusto mo yung wala dyan. may inaantay ka o may gusto kang mag-offer sa'yo para contented ka, para happy ka, hindi ka malungkot, para hindi na malungkot ang buhay mo. Pero tingnan nyo, mayroong mga arrows or swords, yung mga atake ba na hindi mo makita kasi talikod or hindi mo siya makita kasi hidden. Pwedeng energetic attacks, spiritual attacks, mga ganyan. Na actually natusok sa'yo, na-unite sa'yo, pero natanggal siya. Oh, natanggal siya, nakarecover ka na. Kung kaya na-hurt ka nun eh. Hindi ibig sabihin naramdaman mo yung hurt. O pwedeng naramdaman mo yung hurt, may na-atake ka ng mga spiritual attacks like yung sasakit yung ulo mo, sasakit yung parte ng katawan mo, pwedeng ganon. Or else ay nasaktan ka, pwede kasi influences yan, nasaktan ka, naka-experience ng mga masakit na pinagdaanan mo sa buhay, o pwedeng kamalasan yan, yung na-unite, yung mga ganun, pero natanggal na siya sa'yo. Pwedeng mga arrows, negative arrows to from others, from your enemies or hidden enemies na mga tanggal sa'yo. Mga patraidor ba na atake ba? Mga ganun ba? Oh. Or pwede naka-recover ka na sa mga betrayals, yun ang yun, no? Sa mga naka-hurt sa'yo. At dahil dyan, makapag-forgive ka na. O maaaring may times na hindi ka makapag-forgive kasi yung pala may spell pala na unite sa'yo para hindi ka mag-forgive, no? Ganon. Alam yan, deceitful kasi yung iba. Alam na forgiving ka ay sinda ko na lang ng spell. Kasi pag mag-forgive ka, panalo ka. Di ba? Forgive your victorious. Why? Kasi you're free. May freedom ka from hatred. Kung na-forgive ka, wala ka ng wala ka ng galit sa kalooban mo eh. Na-forgive ka na eh. Ganun ang totoo ng forgive. Wala nang galit sa kalooban mo. Parang wala na nangyari. Na-forgive na eh. So, yung iba salita lang. Sabihin nila, na-forgive na ako. Pero hindi pa pala. At nagagawa pang gumanti ha. Na-forgive na pero sige, gawa ng mga kasamaan. Ayan, ma-forgive ba? So ano ba ang next chapter ng buhay mo niyan? Kasi ano, King of Wands in reverse. What's with the Queen of Wands in reverse here? Siya ba tong King of Wands dito? Hindi daw. Hindi ko yan. Enemy daw yan. That is enemy na mamatay na. Kasi death card. Yes. That is enemy na mamatay na. May death card dito. Kamatayan para may sa death card dito. Kasi susunduin na siya ni kamatayan. No daw.
Hindi daw. Hindi daw sasunduin na siya ni kamatayan ko, kaya mamatay na siya. Siguro oras na, kasi may oras talaga yung tao eh. Bakit? Bakit ko nalaman? Sinabi, basta, tinanong ko kasi yan sa guide ko eh. May panahon daw kasi yung tao, bawat tao. No? Kung kailan sila mamamatay, may oras daw yan, may tamang oras daw yan eh. Kaya magtaka yung iba, kaya magtaka kayo, no? Ako nagtataka din eh. Dati pa eh. Kahit na napakaubod ng sama, hindi lang ubod ng sama, demonyo na nga, hindi pa namamatay. Nagtaka din kayo. Alam kaya sa gawa ha? Hindi sa na alam yung ginagawa niya mga kademonyohan na talaga. Pero hindi pa namamatay, yun pala. Kaya may tamang panahon pala, may oras pala talaga yung tao kung kailan siya mamamatay. Yung bawat tao, ganun daw yun. Ito daw yung nanlilito sa'yo. Tama ba? Siya ba yung nililito nito? King of Wands na to. Na hindi na makapag-take na action. Hindi na siya maging cold-driven. Paano pa siya maging cold-driven? Ay, mamatay na nga. No? Ito daw yung nanlilito. Gumagawa ng panlilito sa'yo. Nililito ka niya. Kasi gusto ka niya makip. Tama ba? Siya ba yung gusto makip? I know. May gusto siya makuha na ano ba yung gusto makuha ni King of Wands in reverse na to? Money. O diba? Greed talaga, no? Greed. O greedy nga. Tama. This is Four of Pentacles. So, greed. No? Kaya nililito ka niya. Gusto niya makuha yung pera. Pera siguro yun na para sa'yo. Pera mo. Pera na darating sa'yo. Like blessing. Gusto niya ang kinin. O. May ginagawa to witchcraft to. Kaya panilito eh. Deception, manipulation, lies. Nagkikreate ng mga illusion sa isipan mo yan. Ganun ang ginagawa niya. O. Kaya mamamatay na daw yan. Bakit nga ba siya mamamatay? It's time daw. So, may tamang panahon talaga sila. Yung bawat tao kung kailan sila mamamatay. It's time. It's time na ano. It's time for punishment. It's time for punishment na daw sa tao na yan. Oh. Nagkaroon pa ng panahon yan para magbago sana. Pero sinayang niya yung mga panahon na yun. Oh, ngayon hindi niya to in-expect. Siguro hindi niya ba in-expect ni King of Wands na to, in reverse na to, na mamamatay na siya. Na tapos na pala yung oras niya dito sa mundo. No, hindi niya to in-expect. Akala siguro mahaba pa yung panahon niya dito sa mundo, no? Yan. Pinapaiwas ka niya. Pwedeng ikaw tong pinapaiwas niya or your person or blessing. Ano to pinapaiwas niya dito ni King of Wands na to? Diba greedy siya? Gusto niyang kinin yung pera. Siguro pera para sa'yo. Money for you. See? Para sa'yo na pera. Gusto niya ang kinin. Through witchcraft. Ginagawa niya ng witchcraft para sa kanya daw mapunta yung pera na para sa'yo. Oh my gosh. Sipin niyo yun kung gaano talaga kasama, no? Ang sama niya. Yan ang totoong mga salbahin at mga totoong masasama, guys. Hindi yung mga biktima nila nagagalit dahil sa mga pinagagawa nilang kasamaan. Kaya nagagalit yung mga ginagawa nila ng mga kasamaan na yan dahil sa ginagawa nila. Sila ang may pakana din, sila ang nag-umpisa. Dahil sa greed nila, dahil sa inggit, mga ganun. Siguro hindi lang dahil greed, sa greed, may inggit din to. Nainggit siya sa mga darating na pera sa'yo. Eh gusto niya ang kinin yung hindi naman kanya, hindi naman para sa kanya. Through witchcraft pa. Through demonic.
The bottom of the deck, may the devil. Oh. So, demonic tong ginagawa niya. Gusto niyang kontrolin ang buhay mo. Yung mga blessings na para sa'yo o pera na para sa'yo, gusto niya sa kanya mapunta. Tama ba yung ginagawa niya? Napakasama niya. Hindi lang napakasama, napademonyo niya. May pinapaiwas. Ano ba itong 6 of swords na to? What's with the 6 of swords here? Nagpapaklarify na ako sa through my clear oceans ability sa aking guide, guys, para hindi na ako sige kabalasa ng balasa at mas kasi mas madali na lang at mas klaro pa kasi, no, kung ano yung naisan sabihin. Your person who will bring money to you. Na yun, through that person, may darating na pera sa'yo. O dahil may pera yung tao na yun. Yun ang pinapaiwas niya sa'yo. Through doing scheme and deceit. Ay, halma. Bakit kilala niya ba yung person ng niredingan? Itong mamamatay na? No. Hindi. Pero ginagawa niya ikaw ng witchcraft. Para yung mga blessing mo daw sa kanya mapunta. May ginagawa yan ng witchcraft ng mga, alam niyo yun? Siguro para makuha niyo yung luck mo. Ganyan. May natunugan siguro sa'yo na may mga darating sa yung pera. Tama ba? Yes. Natunugan niyo yung mga darating sa'yo na pera. At yung yung person mo na magdadala ng pera sa'yo, no? Through that person na darating sa'yo na may dalang pera sa'yo, pinapaiwas niya yan. Pinapalayo niya sa'yo. Pero hindi niya kilala yun, ha? Sa'yo, ikaw yung inaano niya, minamanipulate niya yung isip mo, nililito ka niya, para umiwas sa'yo yung tao na yon. Para iwasan ka ng tao na yon, para hindi mo receive yung pera na para sa'yo. Through that person. See? Kita niyo? Ang mga disiplin at mga minute. Rinig yung devil, oh. This person is dealing with the devil. Siguro bintay ng kaluluwa is devil. Pasanla ang ginawa niya. Pasanla o pabenta. So, ibig sabihin, malapit na ito mamatay. Kaya lumalabas dito, mamamatay siya. Itong greedy na ito. Gahaman. Gahaman sa pera. Gahaman. Actually, when it comes sa mga darating na pera, habang nabubuhay ka dito sa mundo, hindi mo naman kailangang angkinin yung sa iba eh. Sa totoo lang, hindi mo kailangan mag-agaw ng blessing ng iba o mga dadarating ng pera sa kanila. Kasi bawat tao, may kanya-kanyang blessing yan. So, depende na lang talaga sa gawa. Diba? May kanya-kanyang blessing yan, may kanya-kanyang mga darating ng opportunities. Kaso lang, greedy nga, evil pa. Kaya ganyan siya. Huh? Yung akala niya, niisip niya na kahit ganyan yung gagawin niya, hindi siya paparusahan sa impyerno. Doon pa lang sasabi ni Jesus Christ,
Na mag-greedy, hindi magmamana ng aking karian. Doon pala, sablay na siya eh. Hindi na siya makamana ng karian ng Diyos eh. At witchcraft yung ginagawa niya. No? Driven pa ng greediness. And possible, inggit din. May inggit din. Nainggit din siya sa naradingan. No. Hindi siya nainggit sa'yo. Greedy lang talaga yan. Gusto niyang angkinin yung para sa'yo. Walang konsensya, di ba? Yan. Tapos, ano kaya mga next na mangyari sa nerdingan? Tingnan natin. Ito ang mga next na mangyari sa'yo. The Lovers in reverse and the Wheel of Fortune. May unlucky events dito na you will be in separation with your lover, with or kaya yung hindi pa kayo ma-unite ng taong siguro meant for you. For clarification of the Lover's card here. Hindi pa daw ready yung lover. So, hindi pa mangyayari yung maring yun i-expect mo na ma-unite na kayo. Naswertihin na ma-unite kayo. So, yan. Hindi pa ready. That's why parang mawala na kumpiyansa sa sarili mo. Wala nang confidence or hindi ka maging positive sa inyong connection. Sa inyong connection ganun ang mangyari. What's with the Magician? May mga kaaway dito na gagawa ng witchcraft. Mga mga kontrabido. Mga gusto makipag-compete sa'yo. Mga challenge. What's the reason bakit gagawa sila ng witchcraft? Black magic. O panabotay to tricks, deceit, manipulation, witchcraft. Greedy. Because they are greedy. Because they are greedy. Oh my gosh. Because they are greedy. Ay, naku, ang dami-dami opportunities sa buong mundo. Kung sino yung sa totoo lang, yung darating pala yung blessing para sa kanya, pera, yun pa talaga yung hadlangan nila. Gusto na angkinin yung blessing. Gusto na agawin. Hindi na lang nanghingi sa mga bilyonaryo, sa politiko, ng pera. O, diba? Hindi ko sinabi na magnakaw, kundi manghingi, kasi masama din yung magnakaw. Pwede lang manghingi sa politiko. Nabibigay kaya sila. Lalo pagka butuhan. Dapat sariling diskarte na lang sa buhay. Ay, nako. So, anong next na mangyari sa naradingan? So, that's why maging clouded yung judgment, no? Ano pa? Para maging submissive ka. Para ma-dominate ka nila. Yun ang mangyari. Mapigilan ka nila, mahadlangan ka nila. Tapos ano pang mangyari sa nerdingan? Hindi ka makapaglagay ng healthy boundary. Parang wala ka ng self-love, self-worth. Maybe that's challenges, mga challenges na siguro sa buhay mo. Ano pa ang next na mangyari sa iyo kaya? Parang hindi na ikaw yung ikaw talaga, no, na ikaw
maging ibang tao na hindi attractive, hindi good looking. Parang walang self-love. Si Empress and Queen of Swords. Maging clouded ang intuition mo. At may mag-end dito eh. Mag-end. What's with the world here? May mag-end na cycle. Oh. May biglang mag-end na cycle. Mabilis na mag-end na cycle. Yun na yun. Yung mga negative na yun. Kasi yun pala. No? Lalo kung yan ang mga na-experience mo yan at patuloy na ganyan. Yun pala yung sign na bigla na lang siya mag-end. Yung mga negative na cycle na yan sa buhay mo. And then, after this, mag-close yung mga cycle na negative yung mangyayari sa buhay mo. Ano na kaya ang umpisa mong buhay? Star. Hindi na what's with the Chariot? Pa-clarify. Your enemies won't attack you. Hindi ka daw nila ma-atake. Or your hidden enemies won't attack you. Hindi ka na nila ma-atake, hindi na sila determined, hindi na sila positive. Or dahil may mangyari sa kanila, or else ay hindi na sila driven, hindi na sila courageous na ma-atake sa'yo. Hindi na sila inspired, hindi na sila positive na ma-atake sa'yo. And may ma-release ka na yung mga inanon nila sa'yo, kinarga. Matanggal na yun sa'yo, mga kinarga nila. Even yung may mga spiritual na sakit, no? O kaya yung mga orasyon, matanggal na yan sa'yo. So, yung mga negativity nila. Eto na yun, hindi na sila makapag-take na action. O pwedeng hindi na tatalab to sa Ace of Wands eh. Hindi na kahit anong sindi nila, parang gano'n, kahit anong sindi nila, hindi siya liliyab, hindi na tatalab, no? Hindi na tatalab, mag-umpisa na hindi na tatalab yung mga ginagawa nila. Ano na eh? Ay, well, thank you. Nagluto ako ng isda eh. Meron pa rin. Tapos hindi ka na ma-stagnant. Kunting tiis na lang, hindi ka na ma-stagnant. At dahil matanggal na itong mga baggage magiging magiging mga trials lang, mga lang yung mga pagsubok. Pero yung mga salbahe na iyan ay they will face God and they will face the wrath of God. Sureball yan. Bilang ang mga ginawa nilang kasalanan, madisit. Kampante yun sila habang buhay pa sila dito sa mundo. Sa kabilang buhay, they will see, they will reap what they sow. They will experience the real punishment of God. Kasi pag God ang mag-punish, doon talaga yun, sa kabilang buhay, punishment, yung warning sa Bible kung ano yung punishment nyo. Queen of Pentacles, pa may magtanong, baka pwede pagpasensyahan na lang, at tao lang kami, tuwang-tuwa kami pamisti, pangulam. Ang tanong sa kanila, bakit hindi sila tumitigil? Dahil greedy sila, gusto lang kiniyo sa ibaw. Tama ba yung ginagawa nila? Makatwiran ba yun? Hindi ba deserve ng punishment? Yung sinasalbahin nila ng witchcraft dahil gusto lang kiniyo sa tao na yun, o dahil nainggit sila. Hindi nga sila naawa eh. Yun pa pinapalabas nilang masama eh. Dahil porket na-manipulate nila ng witchcraft nila eh. Ang dami nilang niruwin sa buhay ng mga tao na yun eh. Yung pinipiste nila ng witchcraft nila eh. Napaka-injustice ng ginagawa nila eh.
Sabi lang ng warning ng ganda itapon ng ganda sa impyerno, sa lake of fire na may sulfur o paluan mga gumagawa ng witchcraft. Mga napapractice ng witchcraft. Pero sige pa rin sila. O, diba? Queen of Pentacles. Iba, tripping lang. Nagtitrip lang yan sila. O gusto mang challenge. Pag tingin nila na may alam sa spiritual, challenge daw nila. Ulul. Diba? Ulul talaga yung mga ganun. Ulol kasi utak na eh. Ulol. Alam mo yung ulol? Matino kaya asong ulol sa kanila. Akala na excuse yun kung ulol utak nila. Buang sila. Yeah. Ginagawa nila. Alam nila yung ginagawa nila. Sila yung buang na alam nila yung ginagawa nila. Aware sila sa ginagawa nila na mali yan, masama yan. Pero sa kabila nun, sige pa rin sila pamiste, panalbahi. Rarason pa yan, nakabaluktutan nila. Di ba? So, hindi deserve ng punishment. Hindi nila mauto ang Diyos, ang God, kagaya ng ginagawa nila sa tao. Ang tao, madali nila magpaniwala dahil pwede nila manipulahin ang mga orasyon nila. Ang utak, mapasunod sa orasyon nila, mga ritual nila. Pero ang Diyos, iba niya yung Diyos. Malaman nila dun sa kabilang buhay. Ang sinasabi ko. So, Queen of Pentacles, yayaman ka na. In short. Maging wealthy ka na. Maging stable at maging secure ng buhay. Maging komportable ng buhay mo. Yan. Sa wakas. Yun, co-upright to. Baka in reverse to. What's with the Ace of Cups in reverse dito? May ma-separate no sa'yo. Mga negativity yan. Oh. Yung mga wishes ng mga tao, yung mga wish mo, hiniling ba nila? Yung para hindi makuha yung mga gusto mo, mga ganyan. Mga restriction, ma-restrict ka, mga ganun, mga negativity na nag-restrict sa'yo, para hindi mag-reach out sa'yo ang person mo. Oh. Alam niyo yung mga ganun tao, gusto nilang kontrolin yung love life ng iba, para hindi mag-reach out yung person ng iba, para makuha yung wealth, pera para sa iba, makuha nila, no? Mga ganyan, mga greedy. Yan ay anak ni Satanas yung mga yan. Hindi yan sa Diyos ang mga ganyan. Ang sa side ng Diyos, tutulong yan sa mga kawawa, sa mga mga dapat tulungan ng mga sa kakawaawang sitwasyon. Eh, hindi yan pairalin nila greediness. Hindi sila magpadala sa greediness. Hindi din yan sila magpadala sa inggit. Yung mga sa side ng Diyos. Yung may takot sa Diyos. Yun ang totoo. So, yan hanggang dito na lang guys for collective.